Manny, Isko, Lacson, Soto. Ayan. Ulitin ko sabi ni Esther sa Panta, pang 39 ako. Sabi ni Guillermo, Kabakungan, 37 ako. Si Ronaldo Marcos, 34. Si Macamoves TV, pang 39 daw siya. Si Sir Tony Villa, pang 24 at pang 39 din si Ma'am Marita Esplana. So ito nga po mga kababayan, unahin po muna natin yung tatalakayin natin, Pacquiao. O yan, si Pacquiao, mga kababayan. No? Yung kay Isko, hindi pa ako 100% sure. Kay Lacson, hindi pa ako 100% sure. Kay Soto, hindi pa 100% sure. Pero kay Manny, panigurado, nasa senatorial slate ng ating Pangulo. Eduardo Españo, pang 50. Ayan. No? Ano po masasabi nyo mga kababayan dito sa mga nabanggit natin? Manny Pacquiao, Isko Moreno, dating Senador Ping Lacson, at Tito Soto, mga kababayan. Isa-isahin po natin, Isa-isahin po natin, mga kababayan. Sabi ko dati, ano ba tinakbo ni Pacquiao? Ni dating Senador Pacquiao, mga kababayan? Presidente ba siya o vice? Nakalimutan ko na po, mga bossing. Pasensya na po. Pero sabi ko, presidente yata, no? Sabi ko noon, nung panahon na yon, mga kababayan, ako po, fan ako ni Pacquiao. 100% po pagdating sa boxing. Lagi ko sinasabi nung panahon ng eleksyon, sabi ni Janice Bailon, Mark, I love you. I love you too, Janice. Lagi kong sinasabi, mga kababayan, nung panahon ng eleksyon, sabi ko, si Senator Manny Pacquiao, kung sakali na senador ang tinakbo, iboboto ko ulit. Iboboto ko ulit, mga kababayan. Senator Manny Pacquiao, bakit? Sasabihin ng iba, wala naman yan, mahina naman yan eh. Di ba? Sasabihin ng iba, mga kababayan. Pero po, kung i-analisa nyo po, mga bossing, sabi ni Boss Red, no? May mga panahon po na minsan masasabi natin sa ating sarili na, kumbaga, saglit lang. Tingnan mo si Manny Pacquiao na sinasabi nilang boksingero lang. Pero wag ka. Mas may pakinabang sa loob ng Senado. Pero hindi ko po sinuportahan si pambansang kamao. Ito, pambansang kamao talaga. Hindi ito puncher na yung pambutas, Hindi ko sinuportahan si pambansang kamao, mga kababayan, nung panahon ng tumakbo siya sa pagka-presidente. Dahil sabi ko, pang Senado, okay pa. Pero kapag ka-presidente, iba na, no? BBM na ako. Kumbaga, doon na ako nakasuporta sa, alam nating hinog na, mga bossing. Pero, para po sa akin, Senado, Pacquiao, O'Brien, mga kababayan. At napatunayan na po ni dating Senador Manny Pacquiao yan, mga kababayan. Isko Moreno, mga bossing, ako po, dating taga-Tondo, Tondo, Maynila ako pinanganak, mga kababayan. Ganon din po ang sabi ko. No? Kung sakali na senador ang tinakbo ni Mayor Isko, mga kababayan, susuporta ako. Susuporta ako. Kaso, sa presidente, hindi pa din uubra para sa akin. Kumbaga, bata pa para sa akin, mga kababayan. Ano po? Ganon yung kay Mayor Isko Moreno, mga kababayan. Kung senador ang kanyang tinakbo, ay 100% ako, mga kababayan. No? Diyan tayo pinanganak. At nakita po natin, para maniwala kayo na doon ako pinanganak, mga kababayan, sa Tondo. Ano po? Maliit pa ako noon. Nung tumatakbo yan, bilang konsehal, dati, nakalimutan ko na. Huwag niyo sabihin parang si Jonathan Morales ako. Makakalimutin pala tong si Mark. Hindi, kabataan ko po, mga kababayan, ganyang kahilig ako sa politika. Ano po? Nanonood ako nung mga yung mga pangangampanya nila. Ang ano pa nila noon, ang entablado pa nila noon, mga kababayan, yung truck, yun, paparada. Sino yung mga taga-Tondo dito? Paparada nila yun sa kanto ng Pacheco. Franco Pacheco. Tapos kaming mga bata, nakaganon, pinapanood ko. Sabi ko, nasa na ba si Isko dito? Syempre po, mga bossing. Diba? Ta-artist yan. At sikat yan nung panahon ng dati.
bilang artista. Inilagay nila sa huli. Yung tatay ko, mga kababayan, "Putrages ka, nasaan ka na ba?" Wala pang cellphone nun mga bossing eh. Galing, 1:00 ako umuwi dahil po inihintay ko si Isko Moreno mga kababayan, si Kois. Sabi ko, "Oops, okay sige, uwian na 'no?" Hindi pa. So tapos na lahat. Tapos si Isko na, mga kababayan. Unang panood ko kay Isko nun, talagang baguhan pa lang siya sa politika nun. Anak ng tinapa si Yorme, nakakaantok panoorin. Talagang hindi pa siya sanay magsalita nun, mga kababayan. Kung ano po yung pagsisimula ni Yorme, mga kababayan, ano po, doon sa kanyang karera sa konsehal ng Maynila, mga bossing, ibang-iba po siya magsalita ngayon, mga kababayan, 'di ba? So ganun ko nakita at nasubaybayan si Yorme, mga bossing. No, tapos talagang bata pa po lang ako, mga kababayan, kung naaalala nyo, Erap Estrada versus Mayor Lim. So dahil nga po kami bilang taga Maynila, mga kababayan, nagsabit pa ako nung bumili ako ng sako ng uling, tapos inisprayan ko kasi yung kaibigan ko no? Diyan sa Tondo yung kaibigan ko sila Erap dahil ang tatay nila pulis, no? Ako, batang Tondo nagsabit ako ng sako ng uling, lininis ko pa, nilagyan ko Lim, L-I-M, linagay ko sa may malapit sa bubungan namin, nakita ng tao. Gano'n na po ako kahilig sa politika, mga kababayan. Bata pa lang po. Kaya itong si Isko, mga kababayan, pasok kung sa Senado po. At pangatlo, dating Senador Panfilo Lacson, mga bossing. Wala tayong naririnig na kumbaga na negatibo dito kay dating Senador Panfilo Lacson at lalo na kay Tito Sotto, mga bossing. Sabi ni Gamalier Agustin, pang 160 na like ako, Boss Mark. Ayan, pasensya na, hindi ko nabasa yung iba. So in total, mga kababayan, ito pong mga, kung sakali na itong 4 na ito, kompleto, magiging pambato po ng ating administrasyon, may kalalagyan, mga kababayan. Uubra itong mga ito, mga bossing. Kayo po, i-komento nyo dyan. Kung sa tingin ninyo sila ay uubra, kompleto, 4 rekado, or sa tingin nyo may malalaglag dito, si dating Senador Pacquiao, si Yorme, si dating Senator Ping, o si Tito Sotto. Pero para po sa akin, mukhang malaki po ang tsansa na makapasok itong mga ito, mga bossing, dahil wala pong halos karamihan sa kanila maganda ang record. Sabi ni Marber Abila, pang 144 po ako, Boss Chief Amo, sir. Ayan. Morning, Boss Mark, sabi ni Wilson Agas.